Magandang umaga po muli sa bawat isa. So tayo po ay dadako naman sa ating pong Sunday School ngayong umaga. So konektado po kayo na sa ating napag-aralan ang isang sa pinakamalimit o sanhi sa atin buhay bilang mga tao ng pagkakaroon ng ah, miscommunication or mga alitan, hindi pagkakaroon ng maayos na mga relasyon, yun nga, yung hindi pagkakaroon ng connection or ng maayos na komunikasyon sa ating buhay bilang mga tao. At kapag gano'n nangyari sa mga relasyon, kapag walang maayos na komunikasyon, nagbubunga ito ng mga problema, mga maling isipin, assumption na mga hindi tama, kaya yun yung nagdudulot ng patuloy na problema. Subalit sa buhay bilang mga manampalataya, ganun po yung sitwasyon din natin. Malimit at napakadalas talaga na ang isa sa pinakapangunahing sanhi kaya tayo ay bumabagsak sa kasalanan, bumabagal sa ating paglago sa ating pananampalataya ay dahil tayo ay disconnected o hindi tayo nakipag-communicate walang iba kundi sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung most neglected na uh, means of grace ang ating titingnan, which is yung prayer. At yun po yung ating tatalakayin sa ating series ngayon, sa ating pagpapatuloy po ng ating series patungkol sa Christian holiness. Ating pong tinalakay noon na bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Diyos sa buhay na mayroong kabanalan. Yun po palagi yung cycle. Walang totoong Kristiyano na hindi namumuhay sa kabanalan. Ang tunay na Kristiyano, binabago ang puso and then ang Diyos ay gumagawa sa kanyang buhay para siya ay banalin. Gaya ng sabi ng Diyos, kayo mga pakabanal sapagkat ako ay banal. So yan palagi po yung dapat nating makita. At ating tinitingnan yung mga kaparaan ng biyaya para mangyari iyon. Last time, natapos tayo sa kategorya ng sa private means of praise patungkol sa word or sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa paggamit ng salita ng Diyos bilang pribadong kaparaan ng biyaya. So, para for the sake lang po ng iba na hindi naka-attend noon, yung pong tinatawag na private means of grace, yun po ay responsibilidad ng natin bilang mga individual na mga manampalataya. Ibig sabihin, sa ating mga tahanan, regular, araw-araw, dapat nating sinasagawa iyon. Kasi meron din po tinatawag na corporate means of praise, yung pangkalahatan or pang-iglesia, which is ito po yun. Yung pagtuturo, pangaral ng salita ng Diyos, pero yung private means of praise, yun po yung pang-personal. So, nung una, tapos tayo sa Word of God, kailangan natin yon, dapat natin gamitin siya bilang paraan ng biyaya. Dapat maging disiplina sa ating buhay, hindi lamang kapag nasa mood tayo, or kumbaga parang ganado tayo magbasa ng Biblia, or may pangailangan tayo ng karunungan kaya tayo babasa ng Biblia, kundi dapat siyang maging discipline araw-araw. Atin siyang binabasa, nagkakaroon tayo ng systematic plan ng pagbabasa ng Biblia, kahit hindi naman yung, kumbaga, uh, mga pamantayan na kailangan natin basahin ang buong Bible, etc. sa gantong date, etc. kung gaano katagal, kundi yung lamang na kaya nating pagtapatan. So, ang point lamang, kailangan merong regular na pagbabasa. At the same time, meron dapat na memorization. Napakalaga ng salita ng Diyos nasa ating kaisipan. Meron puspos ang ating kaisipan ng salita ng Diyos kasi sa ating bawat araw na kinakaharap, meron mga sitwasyon ng ating buhay na kinakailangan ng matalinong pagpapasya, matalinong kumbaga pagdedesisyon. At makakatulong yon yung salita ng Diyos sa ating isip, sa ating puso upang magkaroon tayo ng biblical na prinsipyo. Kailangan din natin yung meditation na kung saan napakahalaga din. Yung salita ng Diyos, hindi lamang siya binabasa o memorize, kundi atin talaga siyang binubulay, minimeditate. Kumbaga, atin siyang inaalam yung kanyang relevance sa ating buhay sa panahon natin ngayon. So, yun po yung meditation. And then lastly, tinalakin natin yung study na atin dapat pag-aralan talaga ang salita ng Diyos. So ngayon, dadako po tayo sa panibagong kategorya sa private means of praise, which is kagaya ng binanggit ko kanina, yung prayer, which is yung most neglected na means of grace. Hindi dapat yon kasi mismo ang Panginoong Yesus ay nagturo sa kanyang mga alagad ng panalangin. Sabi sa Mateo 6 verse 10, di ba naroon yung pamilya na tayo dito.
na panalangin, na part ng panalangin ng Panginoon. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Yun yung pinaka-pattern na tinuro ng Panginoong Jesus. So again, yung pinaka-pangunahing kaisipan na ating tinitingnan dito, bagaman ang Diyos ang nagbibigay ng biyaya, alam natin yan, sa atin bilang mga manampalataya, mga Kristiyano, para tayo ay pagpalain ng Diyos at pagkalooban ng biyaya, karaniwan niya po itong ipinapadaloy sa pamagitan ng kanyang mga itinalaga, dinesignate ng mga means, mga kapamaraan, upang mapangyari ang kapangyarihan ng salita at ng Espiritu. So merong ginagamit na instrumento ang Diyos. Ang una, Word of God, dan ngayon, prayer. Yan po yung ginagamit ng Diyos para tayo ay palaguin sa ating panampalataya. Ang paglago sa panampalataya, hindi po yan magic. Na kung saan ay nag-aabang lang tayo, kailan kaya ako lalago? Kailan kaya ako lalalim sa salita ng Diyos? Kailan kaya siya mas iibigin, mas makikilala? Kailan kaya mas iibigin ng aking kapwa manampalataya? Hindi po yung darating sa isang iglap. Kailangan ng disiplina, ng pag-asagawa ng mga kaparaanang ibinigay sa atin ng Diyos. So, ngayon, yung isa sa pribadong paraan ng biyaya, private means of grace, ang panalangin. So, tingnan natin. Ang panalangin bilang pangunahing paraan ng biyaya. Pansinin niyo po, primary means of grace. So, dapat pala ang panalangin, kagaya ng salita ng Diyos, pangunahin sa ating buhay. Naalala ko lang, nung tinanong si Charles Spurgeon, na kinikilala bilang Prince of Preachers, ano daw yung mas mahalaga? Yung pagbabasa ng Biblia o panalangin? Ang naging sagot ni Charles Spurgeon, tinanong niya ng tanong ulit. Ang sagot niya, sabi niya, ano mas mahalaga? Yung paghinga, inhale, o yung pag-exhale? So, parehas. So, yun yung pinapakita ni Charles Spurgeon. Ganoon din sa paraan ng biyaya. Napakahalaga ng salita ng Diyos, napakahalaga ng panalangin. Parehas silang pangunahin. Sabi nga po ni John Calvin, isang scholar, ang panalangin ang pangunahing pagkasanay ng panampalataya. It is a primarily exercise of our faith, yung paglapit sa Diyos. So, ang salita ng Diyos, ang pangunahing dahilan at pangunahing paraan dahil sa otoridad nito. Tingnan natin yan. Higit sa lahat ng ibang mga paraan. Ngayon, yung pagiging pangunahing paraan ng panalangin, yan naman po ay tumutukoy sa ebidensya na bunga ng tunay na panampalataya. Yun yung evidence, isa sa primary evidence ng totoong panampalataya. Tayo nanampalataya sa Diyos, nagkaroon ng relasyon sa Diyos, kaya nakuha tayo dapat ay tumatawag sa Diyos. So, sabi nga po sa Acts 9 verse 11, ito yung conversion ni Pablo. So sabi dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka at tumaroon ka sa lansangan tinatawag na matuwid. At ipagtanong mo sa bayan ni Judas ang isa sa nagngangalang Saulo, lalaking taga Tarso. Pansin niyo po yung binanggit dito, sapagkat narito, siya'y nananalangin. So ito po yung conversion ni Pablo. Naroon na, nung siya'y naligtas, naroon agad yung kanyang paglapit sa Diyos. Siya'y merong panalangin sa Diyos. Pero ang ating sa part 1 ng panalangin, ang ating unang bibigyan ng pansin dito or tutugunan yung pangunahing issue, yung kaugnayan at pagkatagpo, unity ng prayer at ng providence. Ano yung kaugnayan? Ano yung pagkakaisa ng panalangin at ng providensiya? At yung issue nga dito na tanong, baka atin ding tanong ito, ano yung lugar ng panalangin ng mga manampalataya kung ang Diyos ang may ganap na kontrol sa lahat? Nagmamatter ba yung ating prayer kung ang Diyos naman yung may kapahamalaan sa lahat? So, yun po yung malimit na naging katanungan dito. At una po muna tingnan yung mga extreme views, yung mga maling panaw patungkol sa tanong na yan. So, meron pong dalawang bagay dito tayo titingnan. Kasi ito'y bunga ng pagpupumilit na lutasin ang isyong ito sa pamamagitan ng logic. So kaya dumating sa punto, tayo mga tao nakakaroon ng dalawang extremes na maling kasagutan. Kapag ang ating masigit na ginawang standard upang ito ay mapagtagni
ay yung ating lohika. So ito yung dalawang extreme. Una, ang mga panalangin o ang kawalan ng panalangin ay walang epekto sa probidensiya. So tayo man ay manalangin, tayo man ay hindi manalangin, wala naman itong kumbaga magagawa o wala naman siyang magiging effect sa probidensiya ng Diyos, sa pagkilos ng Diyos. Yun yung isang extreme. So itinuturing dito ang probidensiya na walang kaugnayan sa paraan patungo sa kanyang layunin. At ang panalangin ay ganito lamang tinitingnan. Ang panalangin ay para lamang sa pagbibigay puri sa Diyos at pagpapatibay ng pananampalataya ng tao. So parang pang-personal lamang yung panalangin. Wala siyang kumbaga effect or bunga or nagagawa sa probensiya ng Diyos. So atin titingnan mamaya yan. So yun yung unang extreme. Parang hiwalay siya sa probensiya. Ngayon, yung pangalawa, ito naman, sa pang-extreme. Ang probidensiya or providence ay nakasalalay sa mga panalangin ng mga manampalataya o sa kawalan nito. So, parang ang Diyos ay maaakilos lamang kapag may panalangin o kapag wala nito. Kapag parang nakadepende ang Diyos sa panalangin ng tao. So, dalawang extreme yan. So, diyan ang sinasabi dito, ang kalooban ng Diyos ay maaari lamang maisaktuparan or maaaring mabigo, depende sa kapangyarihan ng panalangin ng Kristiyano. Extreme views po ito. Kaya't ang panalangin, ang susi sa tagumpay o kabiguan ng Diyos. So mali po yan, dalawang extreme. Ngayon, tingnan natin. Biblical na paglalahat yan. So ang bawat pahayag o yung panalangin at probidensiya, yun po'y umiiral ng walang pagsalungat sa iba or sa isa't isa. Ating pong makikita yung prinsipyo na ang mga tipan at pangako ng Diyos ay tinutupad bilang sagot sa panalangin. Noon pa mang Old Testament, kung ating mabasa sa Ezekiel 37, kung paano naroon na ang Diyos ang tumutugon sa panalangin upang isaktuparan yun din kanyang tipan sa kanyang bayan, sa kanyang covenant. So, makikita po natin yan doon sa Ezekiel 37 na ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga tipang pangako na nakapaloob sa kanyang pagiging soberano. Mapapansin po natin, mababasa yung Ezekiel 37, nandun yung mga I wills ng Diyos. I will put to them the heart of flesh. I will be their God, etc. I will remove the heart of stone. So naroon yung pagtugon ng Diyos. Siya yung maglalagay. Siya yung gagawa. Siya yung magiging Diyos. Siya. Yun po ay pagtugon ng Diyos sa panalangin noon ng mga manampalataya. Ito makikita, hindi siya kumbaga magkalaban. Meron doon kumbaga pagkakaisa. Bagaman mahirap natin yung maunawaan. So makikita natin dyan na ang anumang itinalaga ng Diyos na gawin para sa kanyang bayan ay hinihiling niya na hingin nila sa kanya. So yung itinalaga ng Diyos na gawin para sa kanyang bayan, nandun na hinihiling ito ng Diyos na hilingin sa kanya ng kanyang bayan. Pansin natin yung ilang mga katotohanan dito. So meron lang po dito ang inilagay na 5 na katotohanan. Una, bilang upang ating makita yung mga reference po ng banal na kasulatan. Una, may mga pangyayaring naganap bilang sagot sa panalangin. Pansin niyo po yung account sa Luke chapter 1 verse 13. Ang sabi po diyan, datapwat sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias. Ang sabi doon nakasunod, sapagkat dininig ang daing mo, at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan or John ang kanyang pangalan. So yung makikita dito, merong sinasabing dininig ng Diyos ang panalangin ni Zacarias na sila ay magkaanak. At yung kailang anak, kanila yung ihahandog sa Panginoon. Pero kung nyo mapapansin, yung kanya palang magiging anak ay yun ang ipinapangako pa lamang sa lumang tipan na maghahanda ng daan ng Panginoon na nasa ilang, si John the Baptist. So makikita, napaka-consistent niya, naroon yung kanyang pagkakaugnay. At the same time, may
pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako at the same time, meron naging panalangin para doon. So, ang kapanganakan ni Juan Bautista, yan po ay paksa sa lumang tipan, sa Isaiah, kagaya po ng balanggit ko kanina. Nasa Isaiah 40 verse 3 po yun, kung ating titingnan. Pero, ipinaliwanag ng anghel na si Gabriel na ito'y nagaganap bilang sagot sa mga panalangin. Dininig ang daing mo. So, meron siyang pagkakaisa. Kahit yung point po diyan na ating makikita, merong mahalagang papel ang panalangin sa katuparan ng mga redemptive events o yung mga pangyayari ukol sa pagtubos o sa katuparan ng kaligtasan. Meron siyang kumbaga kaugnayan diyan. So yun po yung una, may pangyayari na ganap bilang sagot sa panalangin. Pangalawa, meron din pong mga pangyayaring hindi naganap dahil naman sa kakulangan ng panalangin. Pansin niyo po yung ating matalakay sa ating series of James, James 4 verse 2 to 3. Ang sabi doon ng Santiago, kayo wala, sapagkat hindi kayo nagisingi. Wala kayong anuman sapagkat hindi kayo nanalangin sa Diyos, hindi kayo lumalapit sa Diyos. Dito, isinasakdal ng Santiago ang marahas na pag-isikap ng mga tao noon. Nandun yung ipaglaban, kaguluhan, upang magkaroon sila ng kanilang mga pag-aari noon. Pero wala pa rin silang natatanggap kasi binabati nila sa kanilang sariling lakas, hindi sa paglapit sa Diyos. At dahil noon, wala silang anuman talagang natatanggap. So kaya yung point po nating makikita diyan, maaaring handa na ang pagkapala ng Diyos. Pero, napalampas dahil sa hindi panalangin o hindi panalangin. So yun po yung makikita natin dyan. Pangatlo, meron din pong mga pangyayaring hindi naganap bilang sagot sa panalangin. So, yung pangalawa, may pangyayaring hindi naganap dahil walang panalangin. Yung pangatlo, may pangyayaring hindi naganap bilang tugon naman or sagot sa panalangin. Talagang may nanalangin na huwag mangyari iyon. Yun po yung account sa Amos 7 verse 1 to 6. So, yung verse 5 na lamang pong aking nilagay diyan, ang sabi diyan, na magkagayoy sinabi ko, O Panginoong Diyos, itigil mo, isinasamo ko sa iyo. Paano makatatayo ang Jacob sapagkat siya'y maliit? So, meron po dong pamagitan or intercession si Prophet Amos sa Diyos sa kanyang judgment sa Jacob. Kaya nalangin niya, wag na mangyari yung matinding kahatulan sa Israel. So, yung makita po natin dito, yung dalawang pangitain ng hatol ay napigil dahil sa panalangin ng propeta. Dahil ang intercession ng propeta Amos. So yung point po diyan, yung intercession o yung pamagitan para sa awa upang maiwasan ng hatol, bahagi po yan ng redemption. Bahagi po yan ng pagtubos sa atin ng Diyos. So kahit makikita nyo, may malaking papel ang panalangin. And then, fourthly, meron din po namang mga pangyayaring naganap or nangyari dahil naman sa kawalan ng panalangin. Sa Ezekiel 22 verse 30 to 31, ito po mismo yung panalita ng Panginoon. Ang sabi niya, at ako'y humanap ng lalaki sa gitna nila na makaagawa ng bakod at makatatayo sa sira sa harap ko dahil sa lupain upang huwag kong ipahamak. Ngunit wala akong nasumpungan. Walang taong lumalapit sa Diyos upang mailigtas yung bayan. Wala siyang nasumpungan sa kanila. At yun yung nangyayari. Dahil wala ng panalangin, merong mga pangyayaring naganap. So yung sira o bitak sa pader ay kumakatawan sa kahinaan ng lungsod laban sa panalakay. And then, maaaring magpatuloy ang hatol kapag napabayaan ang pagkakataon para sa intercession or pamagitan. At dahil doon, may bitak and then walang namagitan, tuluyan nawasak yung bayan noon. So, pagpapakilan po dito, pinapahayag na ang Diyos ay naghahanap ng mga lalaki na tatayo at aayos doon sa paglapit sa Kanya. So, bakit wala? Kaya nangyari ang bagay na kailang hindi ginugusto. And then lastly, pang-5,
ang pagiging mapanalanginin ay bunga ng mapagpalang pagkakaloob ng Diyos. So yung pagiging palang prayerful or mapanalanginin, yun din pala ay bunga ng mapagpalang pagkakaloob ng Diyos. Pero, responsibilidad pa rin ng mga mananampalataya. Basahin niyo po yung Zacarias 12 verse 10. Sabi doon, ang espiritu ng biyaya at daing ay ibinubuhos ng Diyos. So, ang Diyos pa rin yung nag-initiate sa atin dahil meron tayong binagong puso, meron tayong banal na espiritu na naan sa atin, siya yung nag-uudyok sa atin na lumapit sa Kanya. Kaya binubuhos niya sa atin yung Kanyang biyaya. At naroon din yung saloobin ng mga alagad sa Luke 11 verse 1. Sa Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Ang Diyos pa rin yung nag-initiate niya sa atin. So ang Diyos ang nagpapala, at the same time, meron din dapat tayong gawing responsibilidad. Gaya ng binanggit dito ng mga alagad. Turuan mo kaming manalangin. Teach us how to pray. At yung point, tungkulin po natin na linangin ang pagiging mapanalanginin at biyaya ng Diyos ang ibuhos ito habang tayo'y humihingi. So yun po yung dapat nating pala makita doon. Dapat nating linangin yung disiplina ng panalangin sa Diyos hanggang sa patuloy siyang kumilos sa ating puso, sa ating buhay. Ibuhos yung Kanyang biyaya upang patuloy tayong lumapit sa Kanya, maging mapanalanginin sa Kanya. So ano yung dapat natin makita ng mga reflections or pagbubulay po dito sa paunang part patungkol sa panalangin? So gaya po ng naging warning kanina, para hindi tayo humantong dun sa extreme na side na panaw, huwag nating hayaang ang logic or lohika ang magdikta ng ating pagtanggap sa probidensiya at sa pag-asagawa ng panalangin. Huwag nating isipin, since ang Diyos naman ang kumikilos, kahit naman di ako manalangin. Kung yun ay Kanyang tinakda, mangyayari yon kahit ako ay hindi na manalangin. Pagkakabaya yun ang ating responsibilidad. Hindi po ganon. Huwag nawa yung mangyari sa ating kaisipan. Meron pong tatlong bagay. Una, dapat natin kayalanin ang wastong lugar o puwang ng mga panalangin ng bayan ng Diyos. Tingnan natin, meron talagang lugar. Meron talagang responsibilidad tayo bilang iglesia na manalangin sa ating Panginoong Diyos. At yung hamon sa ating prayer meeting, gano'n natin pinapahalagaan yung paglapit sa Diyos bilang isang kongregasyon. Pangalawa, dapat natin tanggapin ang pribilehiyong ito at hamon ng disiplinadong panalangin. Tingnan natin na privilege ang manalangin. Pribilehiyo ang lumapit sa Diyos. Diba kung meron tayong hinahangaan at nirespetong tao, yung magkaroon man tayo sa kanya ng saglit na conversation, ay atin ng labis ng pinapahalagaan. Nakadepende kung sino yung ating kinakausap. Dapat maging sariwa sa atin kung sino bang ating Ama, kung sino ating Diyos. Na tayo na napakaliit na tao nagkasala na dinampot niya, binago ng biyaya, pinagkaloobang maging anak, pinagkalooban ng karapatang maging anak at makatawag sa kanya bilang Ama, na Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Gaano yun kalaking pribilehiyo. Siyang pribilehiyo, at the same time, hamon po yan sa atin na magkaroon ng disiplinadong panalangin. At yun yung paalala ni Pablo sa 1 Thessalonians 5:17. Kayo, sa lahat ng bagay, magsipanalangin kayo. And then thirdly, dapat din ang ating iwasan. Sa ating panalangin, wala dapat maging lugar ang pagmamataas sa panalangin. Sa ating panalangin, huwag nating isipin na kaya't nagpapangyari, kaya't nakakamtan natin yung mga bagay-bagay kasi masipag tayo manalangin. Panalangin ko yan. Parang sa atin ng credit. Bagaman ang Diyos ay tumutugon talaga sa panalangin, tandaan natin, kung ating nakatanggap, biyaya pa rin ng Diyos yan. Hindi yan sa pamamagitan mo. Nakadepende yan sa kanyang awa. Pansin niyo po yung espiritu ng pagtuturo ng Panginoon sa Matthew 6 verse 10. Dumating nawa ang kanyang kaharian, ang kanyang kalooban. Nakasentro sa Diyos dapat yung panalangin. Kahit wala dapat anumang puwang ng ating sarili na itaas. Dalawang bagay na paalala. Una, huwag tayong maging walang panalangin.
panghuling paalala, sa pagkunwaring umaas tayo sa soberanong probensiya ng Diyos. Hindi po ganon. Hindi dapat matanggal ng pagtitiwala sa probensiya ng Diyos ang ating responsibilidad. Pangalawa, gaya ng binanggit ko kanina, huwag tayong maging mapagmataas sa panalangin. Sa pag-aakalang may kapangyarihan sa panalangin. O ito pa yung usual na ginagamit na word o pagiging prayer warrior. Alam mo, nakakalungkot. Merong mga iglesia na merong ganyan. Prayer warrior, kung saan merong grupo ng mga mananampalataya na sila yung talagang nananalangin sa iglesia. Magandang bagay yon, pero dumating sa punto na iniaas na lamang ng iglesia sa grupong yaon ang panalangin sapagkat sila yung masipag sa panalangin. Hindi po dapat na ganon. Bawat mananampalataya ay merong access sa Diyos. Bawat mananampalataya ay dinidinig ng Diyos. Wala tayong anumang advantage sa ibang mananampalataya na merong grupo na mas dinidinig, merong mananampalatayang hindi mas dinidinig. At kahit sa pastor, huwag nating isipin na kung ang pastor ang manalangin para sa atin, ay mas didingin tayo ng Diyos. Hindi ganon. Tayo ay pare-parehas merong access. Hindi po siya sa kakayanan ng tao. Yun pa rin po ay nasa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung tinutugunan man ng Diyos ang ating panalangin, huwag nating isipin na dahil sa atin. Dahil naging masipag ko sa panalangin. Hindi po. Dapat ating itrato siya na biyaya ng Diyos. Maging bunga noon, pasalamat sa ating Panginoon. Kaya bilang challenge sa atin, dapat nating pahalagahan na itinalaga ng Diyos ang mga taong mapanalanginin para sa kanyang layunin. Ngayon dapat natin maging puso, maging pagtanggap sa connection ng prayer at ng providence. Ating pahalagahan na ang Diyos talaga ang nagtatalaga ng mga taong mapanalanginin para sa katuparan at gawin yung kanyang layunin. Kaya hindi dapat mawala yung responsibilidad natin sa panalangin. Ating iayon yung ating panalangin sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So yan, doon po lang po nagtatapos ang ating pong Sunday School. So pwede po tayo magkaroon ng ilang mga questions kung meron po kayong mga katanungan. Meron po kayong mga malabong part or nais ng clarification or questions, pwede po kayong magtanong. So part 1 pa lang po ito ng about sa